Ang kwento na ito ay nangyayari sa totoong buhay. Karanasan ito sa kaibigan ni Tatay Alo. Naitago na lang natin sa pangalang Noli. Nangyari ito noong 2002. Bacolod, Negros. Itong mga panahon na ito, isang breeder ng mga manok itong si Tatay Noli, na may mga iba't ibang lahing manok na kung tawagin ay American Game Fowl. At hindi lang yan. Itong mga panahon na ito, kasalukuyang kilala siya sa buong Bacolod na bilang isang bantog na mananari. At isa ang kanyang farm na may pinakamataas ng bilang ng mga manok na nagpapanalo. Mapaderby man o baryo-baryong sabong, palagi siya ang kinukuhang tagatari ng mga manok doon. Dahil sa kakaiba niyang abilidad pagdating sa larangan ng sabong. Kung kaya't dahil sa kanyang kakayahan na yon, maraming mga sabungirong dumikit sa kanya para maambunan sa tinataglay niyang swerte. Dahil yan sa isang napakamabisa niyang tangan na kung tawagin ay birtud ng bubuyog. Dalhin ko muna kayong lahat sa taong 1999. Itong mga panahon na ito, kasalukuyang isang magsasaka itong sinuli sa kabundukan ng Bacolod. Kagaya ng pagtatanim ng mga gulay at mga mais nang siyang linggo-linggo nilang binabiyahe sa lungsod ng Bacolod. Subalit dumating ang isang araw na mapilitan itong sinuli na tumira doon sa luting bakanting lupa ng kanyang mga magulang doon sa bundok. Dahil sa isang pagkakamali, isang araw, tumungo itong sinuli sa lungsod ng Bacolod para ibinta ang lahat nilang harvest na mga gulay at mais. Dala-dala niya ang kangga na naglalaman ng mga gulay at mais nang siyang hinihila naman ang kanyang kalabaw na dala. Nagawa naman niyang naibinta ang lahat niyang dala, subalit naubos ang lahat ng kinita niya nung napasyal siya doon sa sabungan. Nung una, pakunti-kunti lang ang kanyang taya hanggang sa mapagtanto niya na katagalan, nalos mga lahati na ang kanyang pera na binta ng gulay ng kanyang mga magulang. Kung kaya't ang naisip niya, tumaya siya ng todo sa pag-akalang mabawi niya ang talo niya. Subalit sa kasamang palad, naubos na lang ang pera niya, hindi pa rin siya nakabawi. Ang masakit pa dito, ninakaw din ang kanyang kalabaw na ginagamit nila sa kanilang sakahan. Biglang nanlumo itong sinuli habang nagwiwika sa kanyang sarili ng, "Diyos ko po, ano ba itong nagawa ko?" Nawala yun ng oras na ding yun nung nagsasabong itong sinuli. Pagbalik niya sa pinagtalian nito, wala na yung kalabaw niyang nakatali sa isang niyog. Kung kaya't pag-uwi niya sa kanilang bahay, nag-uumapaw naman sa galit ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama. Dahil ang iisa nilang kalabaw na ginagamit sa sakahan ay nawala pa. Dahil sa kapabayaan nitong sinuli, hingi naman siya ng tawad sa mga ito. Subalit hindi talaga siya nito napapagbigyan. Nihagis ng kanyang ina ang lahat niyang mga gamit sa labas ng bahay at sabay bulyaw na siya palayasin na. Nasipat pa niya ang kanyang mga kapatid na nag-iyakan dahil sa mga nangyari. Kaagad naman niyang dinampot ang kanyang mga gamit habang umiiyak itong sinuli. Labis na labis noon ang kanyang pagsisisi dahil sa mga nagawa niyang kasalanan sa kanyang mga magulang. Kung kaya't ang nangyari, pumunta na lang siya sa luma nilang kubo na nandun sa bundok. Pinili na lang niyang lumayo sa kanyang mga magulang para naman kahit papaano mawala ang magalit nito sa kanya. Makalipas pa ang isang linggo,
minabuti niyang bumalik sa kanyang mga magulang doon sa bayan para humingi ng tawad sa mga ito. Subalit sa kasamang palad, hindi siya pinansin ng kanyang ama. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina habang umiyak ito at nagmamakaawa sa kanyang ama na siya ay patawarin. Subalit sinagot siya nito ng, "Hindi mo alam kung gaanong kalaking kawalan sa atin ang kalabaw na yun, Uli. Dahil sa iyong mga bisyo, nadamay pa ang kalabaw nating nag-isa. Regalo pa yon ng lulo mong yumao. Pero dahil sa iyo, nawala yon. Ano pang dahilan para bumalik ka sa pamamahay na ito? Magmula ngayon, ayaw ko nang makita ang pagmumuka mo sa bahay na ito. Lumayas ka!" Wika ng kanyang ama habang nangingiyak-ngiyak. Kakap niya ang lahat niyang mga kapatid doon sa labas ng bahay habang umiiyak din. Bago siya umalis, inabutan siya ng kanyang ina ng isang sako bag na naglalaman ng mga gamit kagaya ng kutsara, plato, kaldero at mga iba-iba pa. Kailangan niya yung dalhin sa pagtira niya doon sa bundok. "Nole, sa ngayon intindihin mo muna ang ama mo. Hayaan mo. Lilipas din ang galit niyan sa'yo. Balik ka dito, ha?" Wika ng kanyang inang umiiyak. Makalipas pa ang ilang oras, kasalukuyan ng binagtas ni Nuli ang daan papunta sa kubo na nandun pa sa bundok. Habang naglalakad siya doon, panay naman ang kanyang pag-iyak dahil sa mga kasalanan niyang nagawa. Hindi kasi niya akalaing sa isang pagkakamali, nagawa siyang itakwil ng kanyang pamilya. Para naman mabuhay siya sa pang-araw-araw, nagtatanim siya ng mga kamuting kahoy maging mga gulay doon sa lupa ng kanyang ama. Gumawa din siya ng sanggutan ng tuba nang siyang ginagawa niyang suka para ibinta sa bayan. Paminsan-minsan, kapag nakababa siya ng bundok, dumaan siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa makalipas ng mga ilang buwan, unti-unti na rin nakalimutan ng kanyang ama ang minsan niyang pagkakamali. Halos linggo-linggong bumaba ng bundok itong si Nuli. Dala-dala ang mga suka na gawa sa tuba ng nyug. Binibinta niya yon doon. Paminsan-minsan, madapo pa rin siya doon sa sabungan. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan nitong si Nuli na palawakin ng kaunti ang taniman niya ng mais. Kung kaya't kinailangan niyang putulin ang mga ilang punong kahoy doon sa paligid ng kanyang kubo. Tinatawag sa amin ang gawain na ito na kaingin. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, minabuti niyang kumain na muna ng tanghalian. Pagkatapos niyang kumain, pinili niya munang maghiga-iga saglit doon sa ilalim ng kahoy na germelina. Habang siya'y nagmuni-muni sa pagkakahiga, nakasipat siya ng mga grupo ng bubuyog na pumasok doon sa tuyo ng sanga ng isang puno ng germelina. Hinayaan lang naman niya yon dahil normal lang naman yon doon sa gubat na makakita ng mga ganong pangyayari. Subalit bigla siyang napaisip na kung paano nakapasok yun sa sanga ng puno, wala naman siyang butas doong nakita. Dahil sa kanyang pagtataka, nilapitan niya ang sanga ng kahoy na pinasukan ng bubuyog. Paglapit niya doon, talagang walang butas yon. Imposible namang namamaligmata siya dahil kitang-kita niya yon na doon pumasok. Nang alug-alugin niya ang sanga ng kahoy, doon niya napagtanto na mayroon ngang bubuyog yung nakapasok doon sa kahoy na sanga. Kung kaya't pinutol niya ang magkabilaang dulo nito. Doon pa siya namangha nang makita niyang walang lagusan ang butas nito. Pero nakakapagtakang mayroong mga bubuyog sa loob. Magamat wala siyang kaide-ideya sa kanyang nakita, minabuti niyang yung dalhin para gawing palamuti sa kanyang kubo. Dating niya kinahaponan ng kanyang kubo,
isinabit niya ang kahoy niyang nakita doon sa dingding ng kanyang kubo. Walang kaidi-idiya itong sinuli na mabisa pala ang bagay na yon pagdating sa sugal ng sabong. Makalipas pa ang ilang araw, halos wala namang nangyari sa kanyang kubo. Hanggang sa meron siyang makatagpo na isang matanda na may hila-hila na kalabaw doon sa ibabaw ng pinagtirikan ng kanyang kubo. Hindi sa bubong ha, baka magtataka kayo. Ang kubo kasing tinitirahan niya, nakatirik yon sa medyo matarik na bundok. Mandig nga, di ba? Nang makita niya ang matandang yon, tinawag naman niya yon kahit hindi niya ito kilala. "Manoy, duman ka muna dito. May bahala akong tuba dito," wika ni Nuli sa matanda. Ang matanda naman, ngumisi naman yung nakatingin sa kanya. Sa pamimilit ni Nuli, napilitan din ang matanda na itali na muna niya ang kanyang kalabaw doon sa puno ng nyog para lapitan itong sinuli. Nang lumapit na ang matanda sa kanya, nagwika naman ito ng, "Ikaw ba ang apo ni Apolonio?" Sinagot naman niya ito ng, "Oho." "Papanong kilala mo ang lolo ko, Manong?" Sagot naman niya dito. Magkamukha kasi kayo ng lolo mong pumanaw na. At saka sa lupa kanya nakatira, di ba? At kilala ko rin yung ama mo. Sana pala nakatira ang mga magulang mo. Ba't mag-isa ka sa kubo na ito?" Wika ng matanda. Sa pag-uusap nilang dalawa, doon niya nalaman na matalik pala yung kaibigan ng kanyang lolo nung nabubuhay pa yon. Kaagad niyang kinuha ang isang galon na nakasabit sa dingding ng kanyang tubo na naglalaman ng tuba. Nang makita yon ng matanda, napawika naman yon sa kanya ng, "Kagaya ka talaga ng lolo mo. Lalo na kung kumilos at ugali. Dahil nagtutuba din yung dati nang siyang pinagsaluhan naming inumin hanggang sa malasing." Dahil sa mga sinabi ng matanda, napatawa naman itong sinuli dahil sa mga binanggit nito. Habang sila'y nagiinuman, napatanong naman ang matanda sa kanya kung bakit siya doon napadpad. At siya lang ang mag-isa. Sinabi naman niya dito ang totoo doon sa matanda para naman kahit papano matulungan siya nito sa kung ano ang dapat niyang gawin. Sa ilang oras nilang pag-uusap, doon natalakay ng matanda tungkol sa kanyang lolo at mga pinagdaanan nila noong nabubuhay pa yon. Habang sila'y nag-uusap, bigla namang napatitig ang matanda doon sa isang kahoy niyang nakita doon sa dingding ng kanyang kubo. Yun yung nakita niyang may bubuyog. Nanlaki ang mga mata ng matanda habang nagwiwika ng, "Di ko akalaing buhay pa pala ang gamit na yan ng lolo mo. Pero teka, ang alam ko binasag na yan ng lolo mo dahil nagawa yung nasumpa ng isa naming kaibigan na sabungero. Pwede bang matingnan?" Wika ng matanda. Kaagad naman niyang kinuha ang kahoy na yon at sinabi niya ang lahat kung saan niya yon nakuha. Nang marinig yon ng matanda na siya ang nakakita noon, napawika ito ng, "To, nagsasabong ka ba? Napakaswerte mo dahil ikaw ang nakakita sa birtud ng bubuyog na ito. Malakas itong mandaya sa sabungan kapag alam mo ito kung paano gagamitin." Wika naman ng matanda sa kanya. Dahil sa mga sinasabi ng matanda, tila ba bigla siyang nagkaroon ng interes dahil sa isa din siyang sabungero. Itinanong niya sa matanda kung ano ang dapat niyang gawin para mapagana niya ang birtud na yon. "Pakinggan mo, iyo. Di ba may naririnig kang mga bubuyog sa loob?
Buksan natin yan. Nung mismo din na yon, pinutol ng matanda ang magkabilaang dulo ng kahoy at doon nila nakita ang butas nito na magkabilaang dulo. Nanlaki ang mga mata ni Noli nang wala siyang makita doong mga bubuyog na lumabas. Merong ganitong gamit ang lolo mo dati. Kaya lang, nasumpa yon ng iba naming sabungero. Dahil sa tuwing malalasing ang lolo mo, lagi niya yung pinagyayabang at pinapakita. Kung kaya't ikaw ang mapalad na dinapuan ng gamit na yan, pag-ingatan mo yan. Tayong dalawa lang ang nakaalam dyan. Wika naman ng matanda. Sinabi rin ng matanda dito kung paano yun gagamitin sa sabungan sa oras na nandun na sila. Pagkakinahaponan, bago umalis ang matanda, meron yung inilahad sa kanya. Nasubukan nila ang bisa ng gamit na yon. Pagdating ng araw ng linggo, tutungo sila sa sabungan sa bayan ng Bacolod. Pagsapit ng araw ng linggo, 8:00 pa lang ng umaga, nandun na sa kanyang kubo ang matandang tawagin na lang natin sa pangalang Duming. Di ba sanay na kayo kay Duming? Kumain na muna silang dalawa ng iniinit niyang tinugo. Sa mga hindi nakakaalam sa tinugo, ito yung bahaw na kanin na nilagyan ng tubig at kaunting asin. Sanay ang mga Bisaya dyan. Kaway-kaway sa mga Bisaya dyan, kung meron man. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, kasalukuyang bumaba na ang dalawa doon sa bundok para pupunta ng sabungan. Ang pinuntahang sabungan nila Noli, yun ding lugar na yun kung saan nawala yung kalabaw niya. Nakawala daw yun sa pagkakatali nito. Meron naman palang nag-turnover sa barangay sa kalabaw na yon. Kaya lang, bundok lang sila Noli. Hindi nila alam. Iwan ko lang kung nakuha yon ng mga magulang niya. Dumating na nga ang araw na pinakahinintay nitong si Noli upang subukan ang taglay sa birtud na yon. 8:00 pa lang ng umaga, nakita na nitong si Noli si Tandang Duming papunta sa kanyang kubo habang hila-hila nito ang nag-iisa nitong kalabaw. Kumain na muna silang dalawa ng tinugong o bahaw na kanin. Habang kumakain silang dalawa, nagtanong sa kanya si Tandang Duming kung naihanda na ba niya ang kahoy na kanyang nakita. Noli, huwag mong kalimutang ibalot ang birtod ng bubuyog sa maitim na tela. May gagawin akong parting kahoy na yon. Wika nito. Nang matapos na silang kumain, sinabihan siya ni Tandang Duming na ilabas na muna niya ang birtod ng bubuyog. Ang ginagawa ni Tandang Duming sa bahay ng bubuyog, nagkuha siya ng parte ng kahoy na yon. Manong Duming, ano na naman ang silbi ng binibilog mong parte ng kahoy na yan? Magagamit ba natin yan sa lakad natin? Wika ni Noli sa matanda. Si Tandang Duming naman, hindi naman yun umimik at maya-maya pa, nagsalita ito ng, Ito ang gagamitin nating pangkalso sa tari ng manok mo. Alam mo Noli, lahat ng parteng katawan ng kahoy na ito, mayroong pakinabang. Mamaya, makikita mo. Sagot naman nito sa kanya. Itong si Noli naman, dinakip na muna niya ang isa niyang tandang na nanggaling pa sa kulungan ng ilalim ng kanyang kubo. Magamat hindi gaanong kumbisido itong si Noli kay Tandang Duming, pinili na lang niyang sumunod dito. Makalipas lang ang 1 oras, kasagsagan na silang bumaba ng bundok. Dala-dala nitong si Noli ang isang manok na wala sa kondisyon. Nangangamba pa siyang dalhin yon dahil ilan lang din ang kanyang alagang manok. Habang sila'y naglalakad, nagwika sa kanya ang matanda ng, Noli,
Kapag nandun na tayo sa Tigbakayan, huwag kang magpapahalatang may dala-dala tayong ganitong karga. Maraming manggagamot sa lugar na yon. At yon ang iiwasan natin dahil maaring masumpa nila ang dala-dala natin. Tumango lang naman itong sinuli nang marinig niya ang pinagsasabi ng matanda. Nang makarating na sila sa isang puno ng mangga, pagtingin nila sa babang parte, kitang-kita nila ang isang sabungan na pinagkukumpulan ng mga tao. Dahan-dahan na muna silang naglalakad papalapit sa nasabing sabungan. Pagdating nila sa mismong Tigbakayan, nagwika sa kanya si Tandang Duming ng, "Iho, malaki-laki ba ang dala mo diyang pera? Ilalaban na natin yung dala mong manok." Nang marinig yun ni Nuli, bigla naman siyang natigilan habang sumasagot sa matanda ng, "Naku Manong, 100 lang to eh. Akala ko kasi ikaw magpupusta, kaya di ko na dinala lahat kong ipon eh." Wika naman dito ni Nuli. Nang marinig yun ng matanda, napahagalpak lang naman ito sa pagtawa na para bang may nakakatawa. "Bakit Manong? May nakakatawa ho ba?" Tanong niya pabalik dito. Wala naman. Yan din ang iniisip ko habang naglalakad pa tayo sa daan. Paano ba yan? Hindi na natin mailaban yung dala mong manok. Wika ng matanda habang pangisingisi pa. Itong sinuli naman, medyo nawiwirduhan na siya sa matanda para naman siyang pinagluloko ni Tandang Duming. Dahil nga wala silang dalang salapi, nanood na muna sila sa naganap na sultada. Nang matapos na ang sultada, nagwika sa kanya itong si Tandang Duming ng, Nole, halika. Sumunod ka sa akin. May ipapagawa ako sa iyo para mailaban natin ang manok mo. Wika ni Tandang Duming. Habang sinusundan niya itong si Tandang Duming, napansin niya itong tumungo yon sa isang malaking puno ng bangal nga. Hindi naman yon kalayuan sa sabungan, kaya't madali lang nila itong nalapitan. Maya-maya pa, narinig niya yung nag-uusal sa isang wikang hindi maintindihan at dinukot na nito ang isang kahoy na may butas sa gitna. At yun yung nakuha niya sa gubat na birtod ng bubuyog. Pumatong ang matanda sa bato habang nagwiwika ng, Iho, subukan mong itaya yung isang daan mo. Abisuhan kita kung saan ka pupusta. Wika nito sa kanya. Siya naman, halos naguguluhan na sa mga pinakitang kilos ng matanda. Maya-maya pa, sumilip yun sa gitna ng butas na dala-dala nilang kahoy na parabang nagtiteleskopyo yun. At nakaharap yun sa sabungan na may nagkaharap na dalawang panik. Manong, ano ba yung ginagawa nyo? Para naman tayong mga tanga niyan eh. Sabi niya dito pero hindi siya nito pinapansin. Hanggang sa magsalita ito sa kanya ng, Iho, itaya mo yung kakarampot mong salapi. Doon sa wala. Bilisan mo. Baka di mo na maabutan. Nang marinig yun ni Nuli, dali-dali naman siyang lumapit sa sabungan para humanap ng makatapat sa labas ng sabungan. Yun nga, sa wala siya tumaya dahil yun ang sabi ni Tandang Duming. Medyo duda pa siya nung una, pero nung nanalo ang tinatayaan niya, doon na siya unti-unting kinutuban na totoo nga ang mga sinabi nito. Nung nanalo nga siya, ayun, 200 kaagad ang kanilang panalo. Nilapitan niya si Tandang Duming habang naghihikahos na tumakbo. Manong, nanalo tayo at sakto sa wala nga. Hoy, huwag kang maingay dyan. Maririnig tayo ng ibang tao. Wika nito sa kanya. Tinabihan niya sa pagkakaupo ang matanda at tinatanong kung ano ang ginagawa nito sa birtod ng bubuyog. Maya-maya, ipakita ko sa iyo kung ano ang sinisilip ko dyan sa butas na yan. Ayon, may pumasok na sa ruweda. Maghanda ka. Sasabihin ko muling sa iyo kung saan ka pupusta.
Habang nagharap ang dalawang panig na maglalaban, muling sumilip ang matanda sa butas ng kahoy. Walang 3 segundo, muli itong nagsalita ng, Sa wala ka ulit tumaya, Nole. dahil sa kanyang naririnig, ayun, lumapit na naman siya para humanap ng makakalaban. Na pumanig sa meron. Itinudo na niya dito ang 200. Habang pumusta siya, nasipat niya ang manok na kanyang pinustahan na kulay lakton. Ang kalaban naman, masasabi mong nanggaling yon sa malalaking farm dahil sa tindig nito at balahibo. Nang bibitawan na ng 2 panig ang mga manok, medyo kinabahan siya dahil itinudo niya ang 2 niyang daan. Nang magsangkaan yon, kitang-kita niyang naunahan ang kanyang pinanigang manok na walang awang pinaulanan ng palo. Ayun, nagpagapang-gapang ang manok na kanyang pinustahan. Sa puntong ito, parang sasabog na ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Pagtingin niya sa inupuan ni Tandang Duming, nakangiti yung nakatitig sa kanya na para bang kampante ito. Pagtingin niya sa manok niyang pinanigan, nakatihaya na lang yun sa lupa. Nagpaikot-ikot sa paligid nito ang kalaban nitong walang kagalos-galos. Subalit bigla siyang nabuhayan ng loob. Nang sumakay ang kalaban sa manok na nakatihaya, nang siyang dahilan para magpumiglas yun. Tinamaan ang manok ng kalaban doon sa dibdib ng siyang ikinamatay nito. Nang tinamaan yon, bigla na lang yung sumuka ng dugo habang nagtatatalon-talon. Ayun, nabaliktad patuloy ang nangyari. Ang 100 niya, naging 400. Ano, Nole? Ay nakapansin ka ba? Puntada mano. Wika niya dito. Maya-maya pa, tinabihan ni Noli ang matanda sa pagkakaupo nito doon sa malaking bato. Mamaya, ikaw ang sumilip sa butas ng kahoy na ito. Antay na muna nating may papasok muli sa ruweda. Yun nga, mayroong pumasok sa ruwidang 2 maglalaban. Ibinigay ng matanda kay Noli ang bagay na hawak nito. Maniwala man kayo o hindi, nang sumilip itong sinuli sa butas ng bahay ng bubuyog, nasipat niyang walang ulo ang isang manok na kasalukuyang hawak ng isang lalaki. Dahil sa kanyang mga nakita, pakiramdam noon ni Noli para siyang binuhusan ng malamig na tubig. 1 segundo din siyang natutulala na hindi niya namalayang panay na pala ang pagtatanong sa kanya, si Tandang Duming. Ano, Eho? Naniwala ka na ba sa bertod ng bubuyog? Wala ka bang balak na pumusta? Para naman mailaban na natin yung manok mo. Nang marinig yun ni Noli, kagad naman siyang bumaba ng bato at lumapit muli sa sabungan. Sakto namang hindi pa nagsimula ang laban, kung kaya't doon siya mismo pumusta sa naghawak ng pira na tagalista doon. Nang maibigay na niya ang pusta, sakto namang pumantay na ang pera ng kanyang pinanigang manok. Sa puntong ito, pakiramdam noon ni Noli, animoy tumaya siya sa luto na alam niya na siya ang mananalo. Paglipad sa manok niyang pinanigan, halos dumaan-daan lang yun sa kalaban. Nakala niya, hindi yun tumama. Pero sa pangalawang daan nito sa ere, bigla na lang napapadapa ang kalaban habang nangingisay ito. Magamat hindi kilala si Noli sa taong pinanigan niya, panay ang pagsisigaw niya na animoy siya ang may-ari ng manok. Nang masipat siya ng may-ari ng manok, inakbayan naman siya nito habang tuwang-tuwa din. Hindi kasi nun inaakala na pumusta pala itong si Noli sa kanyang pambato. Nang makuha na niya ang panalo, kaagad naman siyang lumabas ng sabungan at tinungo ang kinaroroonan ni Tandang Duming. Ayun, ang 100 niyang dala, naging 1,600. Pagdating niya sa tabi ni Tandang Duming,
Nakangisi itong nagwiwika ng, Ano, Nole? Tapat na ba yan para ilaban natin yung tandang mo? Teka, saan na ba yung manok mo? Nawala dito sa pinagtalian mo. wika naman ni Tandang Duming doon kay Noli. Oo nga, saan na ba yun, Manong? Di ba katabi mo yun? Sabi naman niya kay Tandang Duming. Yun nga, di ko rin napapansin. Teka, ayun, di ba sa'yo yung manok na yan? Itinuro ni Tandang Duming ang isang manok na nanggugulo doon sa mga taong nagsusungo ng manok. Nang makita iyon ni Noli, kaagad niya yung nilapitan at hinuli ang manok. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, mayroon pang nagtanong sa kanyang tao. Sa'yo pala yan, iho. Kanina pa yung nanggugulo sa mga taong may hawak na manok din dito. Wika naman ng isang lalaki. Pasensya na ho kayo, Manong. Nakawala kasi. Sagot naman niya dito. Pagbalik niya kay Tandang Duming, habang nagsalita ng, Bakit kasi balat lang ng saging ang itinali mo dyan? Dapat yung lubid ng kalabaw para hindi na makawala. wika nito sa kanya. Nang marinig yun ni Noli, napatawa lang din naman siya sa mga sinasabi ng matanda. Habang nag-uusap silang dalawa, napansin niyang parang may iniisip ang matanda. Maya-maya pa, muli yung nagsalita sa kanya ng, Iho, pwede na ba akong manghingi sa'yo ng pambili ng tuba? Para naman masaya tayong nag-uusap dito. Nang marinig yun ni Noli, binigyan naman niya yun nang walang pagdadalawang isip. Noong mga panahon na ito, 10 piso pa lang noon ang isang galon ng tuba. Kung kaya't pinagbigyan niya ito. Hindi kalaunan, nagawa pang pumusta ulit nitong sinuli sa pang-7 ulit. Napakalaking salaping nalikom niya noon nang siyang labis nilang ikinagalak. Maya-maya lang, nagpasya ang dalawa na ilaban pa nga nila ang kanilang manok. Paglapit pa lang nila sa entrada ng sabungan, sinalubong na kaagad sila ng ibang mananabong doon na may mga dala ring manok. Panay ang pag-aalok ng mga ito sa kanyang dalang manok. Dahil kitang-kita nila sa porma ng manok ni Noli na pangkatay lang yon. Nang sinabi ni Noli na ilaban nga nila yon, medyo nahalata na nilang pinagtatawanan sila doon. Ako pa sa'yo to. Kinatay mo na yan. Kung gusto mong mapakinabangan yung manok mo. Parang naglulugon pa yata yung manok mo eh. Wika ng isang matandang may suot-suot na medalyon. Hindi lang naman umiimik itong sinuli at pinatuloy pa rin ang kanyang paghanap ng makatapat. Hanggang sa magkasundo na nga sila sa unang nag-alok sa kanya ng laban ng isa ding sabungero. Nagmamadali pa ang lalaking nakakatapat niya. Nakabitan kaagad daw ng tari. Wika pa nito na akala mo takot na maagawa ng ibang sabungero. Ang pinakabit niya ng tari, walang iba kundi si Manong Duming. Mananari kasi yon nung buhay pa ang kanyang lolo dahil kaibigan niya ito. Kung kaya tiwala siya dito, bago pa man matapos ang pagkakabit ng tari, nasipat niyang mayroong nilagay si Tandang Duming doon sa tari na isang kahoy na hugis pahaba. Yun yung kahoy na nanggaling sa parte ng bahay ng bubuyo. Habang nasa loob ng ruwida itong sinuli, hindi naman maiwasang pagtatawanan siya doon sa loob. Dahil sa tuwing hawakan niya ang buntot ng manok niya, animoy umiiyak yon, para bang may parting katawan nitong masakit. Nang tanggalan na ni Manong Duming ang saguban ng tari, nagwiwika yon ng, Bitawan mo na, iho. Nagsabay sa pagbitaw ang dalawang panig nang siyang gumagawa ng ingay ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sa bawat sangkaan ng dalawang manok, saan saang parte naman mapapatilapon ang manok ni Noli. Tumutunog pa yon sa bawat sangkaan na animoy nabibilaukan yon. Pero sa tuwing mapapatilapon yon,
kaagad naman yung bumangon at sumugod ulit. Kampanting nakangisi ang kanilang nakaharap na kalaban. Nang masipat nito, naanimoy papelang ang kanilang pambato, subalit lalong naghiyawan ang mga tao nang tumakbo ang kalaban at sa unahan lang din ito habang inapak-apakan ang ulo noon sa manok ni Noli. Kung kaya't ang nangyari, mas lalong nagtawanan ang mga tao dahil di nila akalaing pumatay ang manok nila Noli ng ganong galawan. So hanggang part 3 lang yata to, pero di ko alam, basahin natin yung sa sunod.